I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Nako, mga bes. nako. Alam niyo mga kababayan, mahirap ang magiging dublikara. 'Di ba? At mahirap din ang magbalat sibuyas. Alam niyo, talagang sadyang mabait si Pangulong Marcos Jr. Hindi siya talaga palaaway. Aba, nakita niyo 'yan? Anyway, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters and Filipino OFW. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, isa sa mga senador under the alyansa ni Pangulong Marcos Jr. na ngayon ay nagpa-endorso kay Garutay mga kababayan. Parang ito si Sara Duterte gusto niya aagawin lahat. Di ba? So, sa mga Marcos Loyalists and supporters, Filipino and OFW, alam nyo na kung sino po ang iboboto ninyo. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, si Pangulong Marcos Jr., kahit tahimik po yan, remember guys, malakas po ang radar ng Pangulo. Alam niya kung sino ang traidor at sino ang dublikara. Tandaan nyo yan. Ang Pangulo, ito nakikita ko lang sa kanya, sa sobrang bait niya, wala siyang paki. Ang importante, nakakatulong siya, di ba? Pero nasa sa iyo yun kung itraidorin mo siya. Ganun lang kasimple yun eh. Alam po natin na hindi po pala awayan. Pero basahin ko dito guys ayan sabi po ng Billionario News Channel. Research nyo. Look, Vice President Sara Duterte is seen. Aba, nakauwi na. Nakauwi na. Is seen supporting Las Piñas Representative Camille Villar senatorial run, appearing with her and ultra-billionaire father, former Senator Manny Villar, in a campaign shoot. You see? Alam nyo guys, sa totoo lang marami po ako nabasa. Correct me if I'm wrong. Ang Villar talaga is makadetari talaga yan. Sa totoo lang, mga bes. Well, tayo na pong balang humusga. Tuloy, in a cryptic Facebook post, former presidential spokesperson Harry Roque shared a photo of Villar doing the Duterte signature first bump post with the Vice President caption, "Politics in additional after all, 6 hours ago." Ang sabing luma yan. I-research nyo yan po. You see? Alam po naman natin, si, yung kapatid, dating yan, di ba? DPWH secretary ni Digong. At saka isa pa, talagang malapit ang Villar sa Duterte. Kung ako si Camille Villar, hindi na sana siya sumali doon sa alyansa. Dapat nasa PDP dapat siya. Kung talagang maka-Duterte siya. Di ba? Hindi yung parang dublikara ka na. Ay, ewan ko sa inyo. Dapat doon siya sa PDP. Sana makita ni Pangulong Marcos Jr. na ito. For sure. Alam niya yan. Kaya alam niya na ngayon ang galawan mga kababayan. So actually, ang mga senatorial candidates niya nasa Cebu, Yung 8 nandoon. Yan kasama si Camille Villar. Wala si Pangulong Marcos Jr. So titingnan natin ang magiging sitwasyon. Ako si Camille Villar, doon na lang dapat sa PDP, di ba? Gusto niya makakuha ng boto sa Marcos Loyalist dahil alam niya malakas ito. At ganun si Duterte. Duterte, hindi naman gaano karamihan yan. But anyway, kayo na pong balang humusga, Marcos Loyalist and supporters. Kayo na pong balang humusga. Nasa sa inyo ang desisyon kung iboboto nyo yan. Sabi dito, Camille Villar is a part of the administration aligned alyansa para sa bagong Pilipinas slate. The Office of the Vice President say it will issue a statement after the Holy Week in response to the viral post. Totoo yun, di ba? Kaya sabi ko, mahirap ang magiging dublikara. Well, titingnan natin mga kababayan kung itong alyansa na ito
ay mangangampanya pa sila sa iba't ibang lugar. Titingnan natin kung kasama pa si PBBM, no? Pag hindi na, alam na this, no? But anyway, wala naman akong ibig sabihin. So, ang akin lang, pag hindi na kasama si Pangulong Marcos Jr., medyo siguro masasabi natin na mayroon ngang nakikitang mali. O, di ba? Sa aking opinion lang 'yan. Sa isip ko lamang. But anyway, titingnan na lang natin, guys. Sabi sa inyo, tingnan niyo yung mga highlights. O, yan, o. O, di ba? Tingnan niyo naman 'yan. Ano ang kapalagayan niyo? O, yan pa, o. Yo. Yo, yo. O, di ba? But anyway, mga kababayan, nakita nyo ba yung mga kalye survey ng mga pro-government dito sa NCR? Nakita nyo? O naku, matindi mga kababayan, ha? Medyo kulilat si Sara Duterte. Ito ang pakatandaan nyo. Hindi po mananalo ang isang presidente pag tumatakbo sa pagkapangulo pag walang boto ang NCR. Yan ang pakatandaan nyo. O, hintayin nyo yung aking kalye survey, guys, ha. So, ayan. Ito. Diba? Alam po natin, ang Villar, maka Duterte po yan. Hindi talaga maka Marcos. O, talagang minsan ang ibang tao, mahilig sila manggamit ng kapwa. Pero si PBBM, malakas ang radar yan, guys, ha. Alam niya ang mga tao sa paligid niya kung sinong totoo o hindi. Bagamat hindi natin hawak ang isip ng Pangulo, pero malakas ang pakiramdam niyan. Pangulo yan, So yun, guys, ano po ang kapalagayan nyo tungkol dito? Ay na pong balang musga, mga beswa. O, tingnan dito sa mga nagko-comment. Basahin natin na magko-comment ng bagya. Sabi ng isa, halata naman, mga traidor, sadyang mabait si PBBM. Majority ng Pilipinos, wag iboto yan si Villar, sariling interes kaya sila tumatakbo. Kaya nanalo yon, kapatid, dahil sa unity team. Oo, di ba? Si Villar na sa unity team nung last 2022, yung isa. I vote Senator Camille Villar. Tama po decision nyo. Vote PDP straight. PDP. Ay, nako. Sorry po. Ayan, Ano sabi dito? 5 Aquino Ronel is the best. Arambulo, ayan, Well, anyway. Endorsement of Sara means deduction instead of addition of votes. Nako po. No to another Villar in the Senate. I would vote Camille over Aimee. Ayan mga nag-comment. Ay sus, malabong ma-impeach siya. Yarn. Malamang isang Duterte na naman uupo sa Malacanang, assuming. ang tanong kasi, tanungin nyo ang majority. 'Di ba? Hindi papayag ang majority ng Pilipino na iuupo mo ang isang kurakot. 'Di ba? Na hindi kayang ipagtanggol kung saan napunta yung pundo ng bayan. Parang ang dating doon, kurakot na yun, hindi mo man lang kayang ipagtanggol, sabihin sa publiko, ang pera na ito, dito napunta, ganito. Hindi, no explanation. Kaya, ang isip ng tao, kurakot. Diba? I vote Senator Villar, sabi ng DDS. Agay, si BP Sara, dapat makinig sa mga hinaing ng taong bayan at gampanan ang kanyang pananagutan. Upang maibalik ang tiwala at pagkakaisa. Worst vice president of all time. Correct. Hindi ka nagkamali. Di ba? Alam naman natin kung gaano kalaki ang utang na loob ni PRRD kay Villar at sa Villar family. At in fairness, yung mga Villar lang lagi yung may statement for Duterte. Sila lang talaga. Kaya I think deserve rin ni Camille Villar. Yes, walang problema. Di iboto nyo. Di ba? Guys, Marcos loyalists and supporters, alam nyo na. Thanks for letting me know whom not to vote for. Agay. Sabi po dito, wag na sa mga mata pobre, agay.
dahil tagilid sa survey kaya nga nagpa-endorse kay BP. Aba. O sadya talagang ayaw sa inyo talaga ng taong bayan kasi kilala na kung ano yung ugat ng magulang nyo ay magre-reflect yan sa mga anak. Mukhang ilalaglag sa alyansa to namamangka na naman sa dalawang ilog. Agay. O, di ba? Kailangan ni BP ng mananalo na senador para sumalba sa kanya. Siyempre guys, kaya nga ang impeachment niya, 'di ba? Sa July pa. O, dahil hinihintay yung mga senador na mananalo. Dahil alam niya, maraming senador na mananalo na pro Duterte. O, dahil alam niyo naman pag na-impeach yan, dinadaan yan sa vote. Pero I really wish na ma-impeach yan. Malakas siyang sinamahan mo, Bilyar. Malakas lumamo ng confidential. Ay, nako, naloka ako. Mabuting taon naman talaga mga Bilyar. She's my 11th senator. Ay, wow. Huwag iboto mga Bilyar. Ano ba alam niyan? Correct. Alam naman akong sino. Mga pro Duterte. Kaya zero vote na sila. Mahirap makasira sa magandang plano ng gobyerno ang mga ganyan. Tama. So yun guys, hanggang dito na lang po ang aking pinaka-latest updates video. Alam nyo, talagang sinadya kong i-upload yan para ma-inform kayo. Para alam nyo kung sino dapat iboto. Magiging maingat tayo mga kababayan. Ang gusto natin maging senador is yung nakakatulong kay Pangulong Marcos Jr. Tandaan nyo po yan. Kung ang isang senador na naman ang iboto natin na pulpul, wala naman alam tulad nung isa na napaiyak-iyak pa sa hearing, ay nako, ewan ko na lang sa inyo guys. So yun, thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.